Sa pagsikat ni Haring Araw sa silangang bahagi ng Asya ay kasabay din ang pagsikat ng isang natatanging Pinoy na siyang nagbigay buhay sa ating mga lahing Pinoy na makilala hindi lang sa Pinas maging sa buong mundo ng pakikipagbuntalan at pakikidigma sa ibabaw ng parisukat na lona. Kasabay ng pagkilala sa natatanging 8 Division World Champion at pambansang kamao Manny Pacquiao, kakiba din ito ang mga parangal sa mga natatanging Pinoy boxer sa Pinas. Kaya naman sa tuwing dadayo ang mga mandirigmang dugong maharlikang Pinoy sa teritoryo ng kalaban, talaga namang todo sa ensayo ang ating mga kababayan. Subalit sa paglubog naman ng araw sa kanluran, kasabay din ang paglubog ng ilan nating mga Pinoy World Champion. Nagkasunod-sunod ang talo ng ating mga bida sa pandaigdigang kampyonato at halos ni isa ay walang natira. Kaya naman sa tulong ng butihing senador at former 8 Division World Champion Manny Pacquiao ay muli niyang bubuhayin ang blow by blow, ang boxing event noon sa Pinas kung saan hinubog ang tibay at lakas ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Isa na nga dito ang boksingero nagmula pa sa Condoni Negros Occidental na si JR The Dreamer Raquinel na may edad pa lamang na 25 taong gulang na may kasalukuyan ng 16 na professional fights. 13 dito ay hindi na umabot pa sa desisyon at meron lamang 2 talo. Bagamat hindi masyadong napapansin ang pangalan ng batang Pinoy, madalas na rin itong napapadayo sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang na ang huling laban nito noong October 23 lamang kung saan ay dumayo pa ang batang Pinoy sa South Africa upang banggain ang matangkad, bato-bato at undefeated South African boxer na si Landani Nexheke para sa bakanting WBO Intercontinental Super Flyweight title. Ika-23 ng Oktubre taong 2023, habang payapa ang langit, dumayaw ang ating bida na si JR Raquinel sa mundo ng mga klases na halimaw sa syudad ng East London, Eastern Cape sa bansang South Africa at tuluyang naikasa ang bakbakan sa pagitan nila ng South African fighter. Nakataya sa kanilang bakbakan ang bakanting WBO Intercontinental Super Flyweight title. Sa mismong laban naman, paglabas pa lang ng entrada ng South African fighter, sandamakmak na kababayan nito ang naghihiyawan na mahihiyamon ng kampiyon nito sa Mr. Pogi Said Bulaga at talaga namang todo close-up ang cameraman sa pagbumuka ng South African fighter, habang ang ating bida ay simple at pangiti-ngiti lamang. Pero ang hindi nila alam ay may dala palang pasabog na utot itong ating kababayan na kaya magpatulog ng isang dambuhalang elepante. Sa unang round makikita kaagad ang bato-batong pagbumuka at pangangatawan ng South African fighter, pero hindi nagpasindak ang ating kababayan at binira kaagad ang bodega ng kalaban. Wow, this is the last bat of the afternoon. Yeah, the last, also the third of the so far round. It is 1 each. Down goes the South African, Landili Manda, Filipinos against South Africa. The referee said there was not a knockdown. And the South African much significantly taller than his opponent. Yeah, and he's never lost, Pete. 10 fights. Again, Brian, Southpaw versus Orthodox. And no losses. It's a good showing. But one thing that we know, Brian, is that now these Filipinos have... Well, we saw now last fight, we saw Filipino win. When he's catching the South African, Brian, these are big come here to fight. Come here to fight. And there's Rapino. They really look big. It's amazing how big the guys are today in this weight division. At this weight division, yes. Big punches coming from Rapino. And he's the southpaw. He is definitely hitting like if he still didn't have a good warm-up. I can hardly see any sweat on his body, the South African. Yeah, Nicky doesn't like it. And I'm looking at his body, Brian. He looks dry, so he might not maybe like it. So maybe he's been caught cold in the first round. Well, we saw that earlier on as well, Pete. So it's a powerful punch. It's a left hand, and that's what he caught Nike with. But Pinel, it's not holding anything back, Brian. And this is over 12 rounds. It is for the vacant WBO
A young man was cold and he warmed up and he still got knocked out. International junior bantamweight over 12 rounds. And also Brian, junior bantamweight, these guys look too big for junior bantamweight. Yeah, they look pretty big, guys. Now Mike now starting to come out of his shell now. He was shaken at the beginning of the round. The red looked big, but It's amazing how big the guys are today in this weight division. at this weight division, yes. Well, JR has showed that he's come to fight. There's no doubt about that. Right. He says, I don't care 12 rounds or not, I'm going to touch very, very fast. And yeah, that round going to Well, round number 2 of the final bout of the afternoon. look at that nice left uppercut there from Rapinel. Followed Is JR. Brandon Akile. so it's a powerful punch. It's a left hand. And that's what he caught Nike with. But one thing I can tell you, Brian, this fight here is not going to be the last fight now, where it was a bit quiet now for the first 6 rounds. Let's see, Brian, if Nike has warmed up and he'll be able to do something. The Filipino, Rapinel, They are winning the first round. definitely won the first round, Brian. Well, he even looks the part. I must say, he looks very well conditioned, very focused. And now Nike is trying to come back into the fight now, hoping to win round number 2. He cannot afford to win the first 2 opening rounds in a row. Well, Big right. Unbelievable stuff there from 2. Let's see if he'll be finished and the referee chops in. it's over. Give him a chance, of course, and then we may change the great red. Please give me every chance. The fight is over. Rapinel. As Pagdating ng round 2 ay dito na natuluyan ang undefeated South African boxer. Isang solidong kaliwa ang lumating sa pagmumukha ng kalaban na animoy parang saging nahitik sa bunga ng saba nang tumumba ang matangkat na Aprikano. Bagamat nakatayo pa ang kalaban ng Pinoy at nais pa sanang isalba ni Rep ang kanyang kababayan, hindi na ito nangyari pa sapagkat hindi na ito tinantanan pa ni JR Raquinel. Nanalo ang ating kababayan via technical knockout sa round 2 at hinirang na bagong WBO Intercontinental Super Flyweight Champion. yes, And today that guy, second round knockout. It was a yeah, goal. Matapos nga pong durugin at tinakot sa round 2 ang African fighter, 5 buwan lang ipinagpahinga ang ating bidang halimaw, ay muli na namang itong isinabak sa isa na namang delegadong laban. Dito nga ibinangga naman ni JR Raquinel ang veteranong former Thai champion na si Komnis Nantapech ng bansang Thailand. Sa bakbakang ito mga idol ay heavy underdog ang ating bidang kababayan sapagkat kung titignan ng kartada ng Thai champion ay di hamak na napakarami nitong laban sa pakikipagsuntukan sa ibabaw ng lona. At wala ni isa man lang ang naniniwala na mananalo itong ating kababayan dahil kung experience nga naman daw ang pag-uusapan ay di hamak na limado itong Thai boxer. Lalo na sa mismong baluarte pa ng kalaban magaganap ang nasabing laban. Subalit pagdating ng mismong laban ay nagmistulang tuta ito na walang kalaban-laban kung saan bugbog sarado ang inabot ng pagmumukha nitong nasabing veteranong Thai champion sa kamay ng dihadong Pinoy. Ayun no, kita nyo ba yun mga idol? Round 1 pa lang yun gigil na kagad itong si JR Raquinel mga idol. Parang gusto nang tapusin ng Pinoy ang laban Puro solid ba naman ang patama sa pagmumukha ng Thai boxer? Ito yung maganda sa estilo ni Raquinel Malakas mero ang galawan. Kung baga round 1 pa lang, binabanatan na kagad ng mga solidong patama ang kalaban. Pero matibay din yung Thai boxer kasi biniin nyo mga idol. Sinalo niya lahat yun pero hindi man lang bumagsak. He was testing the
wall is in a beautiful left hand. The fight is holding the center of the ring. And he eats another right hand as well. So Concrete proving to everybody how experienced he is as he times that right overhand, which is the perfect shot to land against Esting. Another left hand gets through, and a right hand upstairs as well, stumbling his opponent back. The referee is probably going to be looking at this very carefully. Does Concrete have it in him to keep this young Filipino man off him? He's constantly attacking and landing heavy shot after heavy shot. 10 seconds to go for round number 1. We are scheduled for 6. Another left hand gets through. Stumble and Concrete. What? Scheduled for 6. We are in round 2 of this relentlessly putting these punches together, and I think the referee's going to look at this very carefully. And another right hand sends Concrete to the canvas. And the doctors are in, and I think Concrete is out. Wow. At dahil sa ganda ng mga ipinakitang laban sa labas ng bansa ng tinaguriang The Dreamer ng Philippine Boxing, J.R. Raquinel, ika-15 ng Mayo taong 2025 ay muli ito nabigyan ng isang malaking laban kung saan ay pwede niyang masungkit dito ang titulong WBC, Asia Boxing Federation, Super Featherweight title. Isang magandang oportunidad dito para sa batang Pinoy upang mapalaban sa minimiti at inaasam-asam na world title shot kung sakaling makuha niya ang titulong ito. Subalit bago mo na mangyari yon mga idol, ay kailangan mo nang dumaan ng Pinoy sa pinakamalit na butas ng karayom at harapin ang kinakatakutan ngayon sa Super Flyweight Division at kasalukuyang South African Champion na si Imani Matendo. Bagamat kung titignan ng kartada ay medyo nakakalamang dito ang Pinoy, subalit hindi dapat maging kumpiyansa si J.R. Raquinel sapagkat may gabikatan din naman ng kamao nitong South African fighter mga idol. Pero mukhang sa unang round pa lang ay tila ba na yan kagad itong tayong South African fighter mga idol. Pinaulanan ba naman kagad ng malaimpaktong kombinasyon ni J.R. Raquinel itong kanyang kalaban. Grabe yung mga banat ng Pinoy dito mga idol. Parang gusto nang tapusin ang laban sa unang round pa lang eh. Pero ito yung sinasabi natin na may pagkamukunat din ang pagmumukha nitong si Imani mga idol. Kumbaga bagamat tinatamaan namang solido sa katawan nitong kalaban ng Pinoy ay nakakaya niya itong tanggapin kahit papaano. Hindi ko alam kung maatras ba to o strategy niya upang makadistansya kay kabayan. Raquinel making an early stunner here against Matendo. Great uppercut coming from Raquinel right there. Raquinel's punches are very speedy. I don't know if you can see it on the camera. But right here, right now at this venue, we can clearly see Raquinel's punches are like lightning. Same as his trunks. Raquinel goes into the body of Matendo. Great body shots coming from Matendo. And a straight jab coming from Raquinel. That stands Matendo right there in the corner.
That's 10-second clapper rehab. And that ends the Round 2. Dito si Raquel pa rin ang siyang agresibong umaatake mga idol. Pero sa pagkakataong ito ay sumasabay na itong si Matendo mga idol. Nung round 1 medyo umaalalay pa itong South African fighter Pero dito sa round 2 ay tila ba nakikipagpalitan na ito ng pagmumuka kay Raquel. Well, may inam yun para dito kay Matendo mga idol. Dahil kung puro ilag at takbo lamang ang gagawin nito sa ibabaw ng parisukat na lona ay tiyak na sa kangkungan pupulutin itong South African fighter sa kamay ng Pinoy. Trying to gain momentum for this round compared to last round. Trying to get some footing here. Babawi si Matendo. Ayaw magpatalo. and the 28-year-old boxer from No, Matendo goes for the offense. Tries to throw several punches there to Raquel and connects. Again, Raquel here has good spacing. He always has Matendo against the ropes or against a corner. Great combinations coming from Raquel. And Matendo trying to escape at the corner. Raquel and a overhand left hitting the chin of Matendo. That left hand of Raquel is quite deadly. And Matendo knows it. Nice counter left hook coming from Raquel. After that combination set up by Matendo. Great exchanges in a short. Again, good shots by Raquel. Once again, as I've said earlier from the past rounds. And again, Matendo goes down. There goes Matendo on the canvas for the first time right here on the round 3. And as you see, Raquel is always pushing Matendo against a corner or against the ropes. Great body shots from Raquel. Now Matendo is holding on to Raquel, trying to survive in this third round. Again, Matendo trying to gain some space here. Pero Raquel, his punches just go straight through. Those are big left hooks coming from Raquel. Raquel is switching hands. Looking for an opportunity to strike. The Lion. Great uppercut coming from Raquel. And a straight jab. So far, we have seen Raquel being on the offense throughout the past rounds. And Matendo on the defense. And Matendo backpedaling already here in the third round. Matendo with those body shots against Raquel. Raquel trying to pin Matendo in the corner. Matendo is clearly pacing it out, trying to get a breather. Look for an opportunity to also respond to Raquel's punches. Which way will this fight go? Oh, big left hook coming from Raquel. Raquel trying to finish this round, but Matendo able to fight back. Big body shot from Raquel. And there goes the end.
to set for the round 4. Again, Sinto and Raquinel and Matendo looking for a way to get, waiting for a chance to attack. Close but no connection so far. Raquinel still pushing forward against Matendo right here. And combinations and a body shot coming from Raquinel. And down goes Matendo once again. That is for the second time already. Yeah, that was a big body shot coming from Raquinel. And once again, Matendo took a knee with 1 minute and 54 seconds left in round 4. And here comes Raquinel, putting up another body shot on Matendo. Raquinel out for blood. He is going at it against the Lion. And Matendo answers with a body shot of his own. And down Matendo once again. That was a great body shot by Raquinel. Hopefully the camera got it for this. By exacting no knockout, J.R. Raquinel, our new ABF Bantamweight Champion! Matapos ang 6 na sunod na panalo, na lahat ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at mapa sa kamay, ang bakanting WBO Asia Pacific Super Lightweight Interim Title ng tubong San Andres Catanduanes at tinaguri ang rapido ng Philippine Boxing na si J. Rapido Solmiano. Buwan ng Abril, taong 2014, dumayo ng bansang Japan ang ating pambato. Binangga ni Solmiano ang nooy Japanese Super Lightweight Champion na si Takehiro Oda. Nais to Solmiano na makuha ang bakanting Oriental and Pacific Boxing Federation Super Lightweight title at makapagpasikat sa mga kababayan ng kalabang Hapones. Subalit hindi naging maganda ang panimula ng ating kababayan at bagamat nakakalamang sa laban si Solmiano, hindi ito naging sapat para iuwi ang minimiting titulo kung saan nauwi sa masakit na pagkatalo at knockout pa ang inabot ng ating kababayan. Matapos ang masakit na pagkatalo sa bansa ng mga Hapon, nagpa siya magretiro si alias Rapido at mas pinili na lamang mamasukan sa bansang Hong Kong. Subalit ayon sa panayam kay Solmiano, isa sa mga naging dahilan ng kanyang pagre-retiro ay ang politika sa mundo ng professional boxing. Napagod na daw ito sa mga ganitong kalakaran. Subalit pilit mang talikuran ang sports na kanyang nakahiligan, nadala naman niya ito sa Hong Kong habang ito ay nagtatrabaho doon. Kaya naman 2 taon lang ang makalipas, Mayo 14, taong 2016, muling napalaban si J. Solmiano sa Hong Kong. Dito ay babanggay ng ating kababayan ang 6-footer Japanese boxer na si Takehiro Oda. Napakalaki nitong si Oda, mga idol. Mas patangkad pa ito sa nooy nakalaban ni Manny Pacquiao na si Antonio Margarito na may tangkad lamang na 5'11". Pero ang ating kababayan may sorpresa palang dala sa bakulaw na si Oda. Sa pagpasok pa lang ng unang round, makikita kaagad ang tangkad nitong Japanese fighter, mga idol. Kung ikukumpara sa ating kababayan, parang Samsung at Goliath lang ang datingan. Napakahinayupak talaga nitong si Bob Arum magkasan ng laban Mantakin mo ba namang itapat ang maliit na Pinoy sa isang higating 7-footer? Kumbaga sa ulutan, limadong-limado itong Japanese fighter. Saka, speed! Migi hawaseyo! Haite kitara! So ne, kono round hotta ra ee kara. Kaifuku.
距離取っとったら大丈夫。そんなフェイントどうでもええよ。スピードは大事や。もっと早く。もっと距離取っとけ。入ってこられへんねんから。ちびやねんかお前。入ってきたら右ストレートや、もしくは右アッパー。距離取れんで。ハーフタイムこのラウンド捨てる。ジャンボへんでもっとバックせサンキュー。オッケーそれでおいレディー。はい。もっとリラックスや。あっちこで。で、あっちこでジャンプついて。Round 2, dito na nagsimulang atakihin ni Solmiano ang bakulaw na Japanese boxer ng mga idol. Alam ng ating kababayan na kung lalaban siya ng malayuan ay hindi siya uubra dito sa Hapon dahil sa laki at haba ng kargada nito. Kaya naman pagpasok ng round 2 ay dito na nagsimulang bumoto ang Pinoy ng mga whooping body shot na tumatama naman sa Hapon. 나이스 아파! 나이스 기다! 아빠 기다요! 아빠 할게! 이게 아빠 할게! 이게 하얗게 해도 돼 한번! 最初だけやからこのラウンドしよう。ボディ右ボディ今ナイスボディばっかり。いや右の方がいい右ボディがいい。ジャブついて右ボディ。スピードだけ内割り早くね。ゆっくり慌てるな楽に左だけ見とけ。クリンチでいい。ボディ打てよ。離れてください。ボディ打て。ナイスボディナイスアッパー。ナイスゆっくり慌てるな。オーケー。はい、まず距離取っとけよ。入ってきて右カウンターね。はい、距離取っとけよ。入ってきた右だけでええって。このラウンド掘れそこスピード右合わせよ。入ってきたらそれでこのラウンド掘ったらええから。回復へんで。もっとバックせいかんでHindi nakaporma ang 6-footer Japanese fighter sa lakas ng mga kamao ni alias Rapido. Matapos lamang ang 6 na buwan, muling ikinasa ni Bob Arum ang isa pa niyang alaga sa ating kababayan. Sa pagkakataong ito, isang volume puncher Thailander naman ang kinasahan ni alias Rapido. At bagamat sobra sa timbang, ang bordadong Thailand boxer, naikasa pa rin ang laban.
Bago matapos ang unang round, isang malakas na uppercut ang tumama sa bodega ng Thai fighter at sinundan pa ito ng isang kalawit punch na tumama naman sa ulo. At dahil sa lakas ng puwersa at suntok ni Solomiano, hindi na nga magawang makatayo pa ng Thai boxer. Dahil dyan ay nanalo ang ating kababayan, Bayan Knockout sa round 1. At bagamat talo ang bata ni Bob Arum, makikitang masayang masaya ang pagmumukha nito. Halatang sa Pinoy ito pumusta. Rápido, Jay Solmiano.